Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Alam niyo itong kay Jinggoy Estrada, mga kabunyog, kung ano-ano ng sakit ang lumalabas kay Jinggoy ngayon. May biro nga eh. Paa, tuhod, balikat, puso o ulo ba yun? Kasi ang mga sakit ni Jinggoy ay di ba naunang nakasuhan siya ng plunder noong 2001. Ang unang kaso ni Jinggoy na plunder ay 2001. Anong plunder yon? Tungkol yon sa illegal na sugal na weteng. Ang kasama niyang akusado doon ay ang kanyang ama na si Erap. Pareho sila nakasuhan ng plunder noong 2001. Actually, sabay silang inaresto. Si Erap at si Jinggoy. Pareho sila kinasuhan ng plunder. Kaya lang, ang pagkakaiba, na-acquit si Jinggoy, si Erap na convict sa plunder. Na-acquit si Jinggoy doon. Si Erap na convict. Kaya lang, pagka-convict ni Erap, in-absolute pardon ni Gloria. Di ba? Naalala nyo yan, mga kabunyog? So, 2001 yan. 2001. Nung panahon na yan, nung inaresto si Jinggoy, gusto niyang magpa-hospital arrest dahil may sakit daw siya sa, anong sakit niya ba nun? Sa puso ba yun? Sa puso yata yun. Tapos, yung 2014 naman, nakasuhan na naman siya ng plunder. Pangalawang kaso, na-police naman yan, yung PDAP scam. Kasabay niya si Bong Revilla, saka si Enrile. O yun naman, kung ano-ano namang sakit ang lumabas kay Jinggoy noon. Mga sakit sa tuhod, ano yun? Sakit sa balikat. O gusto niya na naman noon hospital arrest, pero hindi siya pinagbigyan. Kinulong siya sa PNP Custodial Facility doon sa Camp Crame. O ang nangyari na naman doon, na-acquit na naman siya. Sa panahon ni Duterte, na-acquit na naman siya. Na-acquit. Itong pangatlong kaso niya ngayon, plunder. Plunder na naman. Ngayon na naman, wala na. Nakulong na siya dun sa New Quezon City detention facility doon sa Payatas. Sama niyang nakakulong dun ngayon si Bong Revilla. Si Bong Revilla. Ngayon, yung kasabay niyang naaresto, ng araw na yon, si Bunuan, nagpa-hospital arrest. Kasi si Bunuan, ay grabing nakalistang mga sakit. Lahat ng sakit, kahit nga yung korte, ano ba naman tong tao na to? Grabe ng sakit. Lumabas na ang lahat halos ng sakit, di ba? Kay Bunuan. Pero pinagbigyan si Bunuan. Kaya si Bunuan ngayon naka-hospital arrest. Si Jinggoy, gusto sanang hospital arrest dahil sa kanyang sakit daw sa tuhod, kailangan daw ng surgery. Kailangan daw anuhan ang kanyang tuhod. Ano yata? Knee replacement. Kaya lang, sabi naman ng korte ang magbibigay niya, magdidesisyon diyan. So, kung tungkol sa hospital arrest ni Jinggoy, wala. Hindi yan Ang napagbigyan ng hospital arrest ay si Bunuan. Kasi may sakit sa puso, may high blood, lahat ng may sakit may cancer pa yata. Yan yung mga kaso ni Manuel Bunuan. Kaya si Bunuan, pagka-aresto, 'di ba nung nag-arraignment, naka-wheelchair na siya. Ngayon granted yung kanyang hospital arrest. Pero si Jinggoy hindi. Kaya si Jinggoy, mula nung makasuhan niya ng plunder 2001, kung ano-anong sakit na. 2001, sakit yata sa paa, sa tuhod, 2014, mayroon na namang sakit yan. Tapos ngayon na naman, may sakit na naman. Kaya lang, ang sabi naman ng Korte Suprema, ng Sandigan, hindi naman kailangang hospital arrest yan. hindi naman kailangang i-hospital arrest. Kasi, malakas pa naman si Jinggoy. Saka, hindi ka naman maglalakad dun sa kulungan. Kaya hindi naman maano yung paa mo.
Ang sinasabi kasi ni Jinggoy, kailangan na ng kanyang operation ng kanyang tuhod. Tsaka yung balikat niya daw. Mga kabunyog, mga kababayan. Pero, pagdating sa hospital arrest, ang pinagbigyan lang ng Sandigan Bayan ay si Manny Bunuan. Hindi naman maghihingi ng hospital arrest si Bong Revilla kasi ang lakas naman ni Bong Revilla. Si Jinggoy, malakas din naman, ang kanyang sinasabi lang yung tuhod. Yung tuhod. Kaya anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung status ng mga ito. Yan yung status ng mga mga may kasong ito. Mula kay Chis Escudero, kay Marcoleta, kay Joel Villanueva, kay Jinggoy Estrada. Kaya sa totoo lang, pag halimbawa natuloy ang kaso ni Marcoleta, natuloy ang kaso ni Villanueva, mababawasan ng senador ang Senado ng Pilipinas. Kasi yung paliwanag nga ni retired Senior Associate Justice Carpio, actually, pinaliwanag ko na rin yon kasi nabasa ko na rin ngayon na kapag nakasuhan ka ng plunder at graft, kahit wala pang conviction, pending pa lang ang kaso sa korte, dapat isuspend ka na. Automatic yun. Nakalagay yun sa batas eh. Kaya nga, dapat itong si Jinggoy, dapat isuspend na yan. Isuspend na yan. Pag nakasuhan sila Villanueva, sila Marcoleta, isususpend din yan. So pag nasuspend yan, hindi na sila counted sa pagdetermine ng quorum. Yan yung pinaka-problema ng grupo nila Chis Escudero, ay nila Alan Peter Cayetano. Ang dami nilang mga kasamahan na makakasuhan eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito? Itong nangyayari ngayon, magiging mabigat ito sa Senado kasi mga plunder ang mga kaso eh. Mga plunder. Nakalagay nga sa nakalagay nga sa Anti-Plunder Law at kahit dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Napakaganda nung paliwanag ni retired Senior Associate Justice Carpio. Kapag may kaso ka ng graft at kapag may kaso ka ng plunder, kahit pending pa lang ang case in court, ibig sabihin hindi ka pa convicted, isususpend ka na muna. Pending ng kaso. So, ibig sabihin, kaya ngayong si Jinggoy, yung sinabi ni Jinggoy na nung inaresto siya, di ba? May mga pa-press con siya. Sabi ni Jinggoy, ina-announce ko, hindi ako tatanggap ng aking sweldo habang ako'y nakakulong. Dinidinig ang aking kaso. Hindi niya naman kailangang sabihin yun eh. Kasi yun naman talaga ang nakalagay sa batas. Sa totoo lang, mga kabunyog, hindi niya naman kailangang sabihin yun. Sa katunayan, ang kailangang gawin ngayon ng Senado, i-implement na yung suspension ni Jinggoy. Anyway, sa tingin ko, pag naayos na itong natuldo ka na itong issue ng gulo sa Senado, i-declare na yan ng Senado na preventive na suspendido muna si Jinggoy. Kasi automatic eh. Nakalagay sa batas, automatic yung suspension. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, abangan natin yung na yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.